Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to. PBBM nanlumo sa matinding pasabog yan na pinakita ni ex-PRRD para sa taong bayan. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan at bibigyan ng komento mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So eto na nga mga kababayan, talagang medyo 2 taon pa nga lang, no? Pero parang halos katapusan na ng termino. Parang di ba? Parang gusto natin bilisan no? Bilisan po ang takbo ng oras para matapos na po ito. O eto mga karibin natin, alamin po natin yung mga pangako ni, kasi magsusona na naman po mga kababayan. Kaya dapat po balik-balikan po natin yung mga pinapangako, no, ng ating pinuno, no, para at least ma-remind po yung taong bayan sa kanilang pangako, para hindi na lang puro pangako mga kababayan. Eto mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. 2 taon na po ang nakakalipas buhat po ng manungkulan. Opo, sa mga naiinip po, akala nyo siguro 4 na taon na o 3 taon na. 2 taon pa lang po ang nakakalipas. Ganun po tayo, inip na. Alam ko po, nararamdaman ko yung gusto po ninyo, no? Alam ko pong inip na po kayo ngayon. Dito po, 2 years pa lang. Kaya mahaba-haba pa po to, no? Inip na po. Bakit po naiinip yung mga tao? Ano po ba? Meron po dito, no? 2 years, sabi po sa tanong ng Philippine Star. 2 years in, what is the Marcos administration's biggest achievement so far? Siguro sa achievement, questionable. Meron ba talagang achievement? Yung 2 years nila? Or siguro mas tamang sabihin, ano ang nagawa? No? Ano ang nagawa ng presidency o administrasyon ni Pangulong Marcos sa loob ng 2 years? Grabe, no? 2 years pa lang pala. Ang dami pong inip na, no? Nakakainip po talaga. Itong at sa kabilang banda po, kung gaano po tayo naiinip sa gobyernong ito na matapos na, sabik naman po tayo sa kabilang banda na muling manungkulan, no? Muling makabalik sa panunungkulan yung mga may sense na pamumuno ng mga Duterte. Yung may silbi sa mamamayang Pilipino ng mga Duterte. Yun tayo, no? Inip na inip. Bakit po? Paano po natin ikukumpara yung mga Duterte at yung panunungkulan po ng Duterte at ng Marcos? Napakalaki po ng diferensya, no? Yung isa po panay pakiramdam natin, hindi naman tayo napunta sa paraiso, no? Pero yung panahon po ni Pangulong Duterte, parang paangat ang pakiramdam ng lahat, paangat tayo. Hindi pa ba tapos? Ang dami po nagtatanong. Ang daming mga pangkaraniwang Pilipino nagtatanong, kailan ba? Hindi, ngayon nyo lang po narinig na hindi po ipinipilit yung mga salitang people power, no? Yung mga salitang tatanggalin na sa pwesto. Yung mga tao po nagtatanong, kailan ba matatanggal yan? Wala ba talaga kayong magagawa? Wala ba tayong magagawa para mag-people power? Ganun po mga tanong ng mga tao. Sabi ko naman, ang hirap talaga, no? At marami po sa atin umasa sa gobyernong ito na itutuloy niya yung mga magandang nasimulan. So ayan mga kabayan, tama po. Parang lahat po ng taong bayan ay umasa. Kasi nga po, may napanood po akong isang video na sinasabi nga po ni President Bongbong Marcos Jr. na kung tanggalin na, sabi niya, ito ang kultura ng politika sa Pilipinas, na kapag may bagong umupo, di ba? Ay hindi ipagpapatuloy yung mga project ng nakaraang administrasyon na pwede namang pakinabangan. Diba? Yun po yun At saka eto, nag-research ako ng kaunti mga kababayan. Ito po yung natuklasan ko.
Ito po yung mga pangako ni President Bongbong Marcos Jr. po mga kababayan, no? Una, nakuha ko po ito sa sa GMA News Online, yan ha. Ito mga kababayan, una niya pong pinangako yung rice, yan. Ako, itong rice talaga, no? Pinangako niya po yung rice, 20 pesos per kilo, tapos build better more, tourism powerhouse, ending bureaucratic process, tax system at technology advancement. So yan mga kababayan, alin kaya dyan ang na-achieve na ng ating administrasyon? Diba? Kung sa rice, hindi naman eh. Ekis agad. Dito naman sa Build Better More, parang ipinagpatuloy lang yung kay Duterte. No, yung Build program. Ngayon, wala nang nagpopondo kasi, 'di ba? Nagalit sila sa China. Wala nang nagpopondo ng Build kasi tinanggal nila lahat. Bago sana nila tinanggal, na sa agad sila ng pamalit. Kaso, ewan ko lang kung may pamalit na sa diba? Kasi tinanggal nila yung mga railways, diba? Marami po silang tinanggal. O tapos dito naman tayo sa tourism powerhouse. Ibig sabihin, palalakasin ang turismo. Ngayon, ang tanong mga kababayan, paano lalakas ang turismo kung alam ng mga ibang bansa, no? Na mga tourist na it's not safe, no? Sa Pilipinas sa panahon ngayon dahil nga sa pagbabanta ng China. Paano magiging powerhouse ang tourism? 'Di ba? Yan na po. Dapat inisip muna nila na pangako ko pala itong tourism tapos kabado kasi yung taong bayan, yung mga foreigner, 'di ba, na pumunta sa atin. Hindi pa rin natin masabi, wala naman tayong data. Pero, di ba, logically, kung iisipin mo, kung ikaw ang dayuhan, ikaw yung foreigner na gusto mong pumunta sa Pilipinas, tapos medyo magulo ang Pilipinas, anong gagawin mo? Di wag nilang pumunta, sa iba na lang ako pupunta. Diba? Tax system, may nagawa. Ayan, mga kabayan, yung sinasabi ko lang po sa inyo, yung mga ilan po yan sa mga pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong pangangampanya pa, ba? Kaya atat na atat po yung taong bayan kasi biruin mo, napakarami ng pangako. Yun nga lang, eto rin, nag-expect kasi kayo na magkakaroon agad ng resulta. Wala namang binigay na deadline or di ba? Unlike PRR din, ang sinabi niyang war on drug, 6 months, di ba? Dahil hindi nakuha, galagalit yung mga tao. Pero natutuwa pa rin, di ba? Dahil 6 months lang eh. Nagalit yung mga tao pero natutuwa pa rin. Nagalit pero natutuwa. Nagalit po sila, hindi naman nasa nagalit, nagtatampo lang kasi hindi talaga nadali ni dating Pangulong Duterte ng 6 months. Pero pinagpatuloy pa rin mga kababayan. Unlike dito, mga kaibigan, 2 years na po, wala pa tayong nakikita. No? Ito nga sinasabi ng iba, kaya namimigay ng ayuda. Kasi walang project. Yung parang matatawag mong legacy talaga. Ito pang naiisip ko mga kaibigan natin, di ba? Sa napakarami mong tauhan, no? Napakarami mong tauhan, diba? Gumawa ka pa nga ng isang departamento na wala naman noon pero meron na ngayon. Yung kay Gadon, no? Yung poverty alleviation ni Gadon. Pero pag namimigay po ng ayuda, bakit ikaw personally ang pumupunta? Malalayo pa yan. No? Bakit ikaw? Ibig sabihin, wala ka ng ibang gagawin kasi di ba? Ikaw nga magbibigyan ng ayuda. Wala ka ng ibang gagawin kundi yun na lang. I mean, mga kabayan, for example na lang, magkaroon sana ng leverage ng work, di ba? Para mas marami ang inyong magawa. Di ba? Kasi ikaw as
Ito, opinion lang naman ito mga karabin natin ha. Opinion lang po ito ng isang simpleng tao. Oh. For example, ako ang presidente well anyway, nagpresidente naman ako sa school. Sa mga club, 'di ba? Sa classroom, maging presidente rin naman tayo. Oo. Alam ko magkaiba 'to. Pero kung titingnan niyo mga kababayan, 'di ba? Siyempre, maraming problema ang Pilipinas. Dapat mag-isip ako ng solusyon para rito. Paano ka makakapag-isip ng solusyon kung ikaw busy ka sa pamimigay, pamumudmod? Ba? Sino ang mag-iisip? Baka iba. Baka iba yung nag-iisip mga kababayan para solusyonan mga problema ng bansa. O sige, ikaw mag-isip ka para sa akin ha. Pwede rin yun. Gawin ng presidente, sa presidente ka, lahat pwede mong gawin. Pero ano na lang po ang sasabihin ng taong bayan? Di ba? Well anyway, tayo rin naman po ang mag-aano niyan eh. Kung ano po ang magiging opinion natin, di ba? Ng ating panunungkulan. 2 years ni Pangulong Marcos, ano na po ang managanap, ano na po achievement, no? Una, malaki naman yung pagbabago, no? Hindi na po imbitado. Wala na eh, parang natulad na lang po siya mula po dun sa pagiging sikat ni Duterte. Siyempre, may after effect pa yung kasikatan ni Pangulong Duterte. Sisikat din. Gusto rin nilang kilalanin. Sino tong pumalit kay Duterte na nagsasabi na itutuloy niya yung mga ginawa ni Duterte? Na-prostrate din yata yung mundo kay PBBM. No? Hindi nila in-expect na ang layo kay Duterte nang pumalit sa kanya. Okay. Pero napalitan po. Napalitan po yung pagbabiyahe ni Pangulong Marcos. Akala nyo matutuwa na kayo, no? Hindi na nating masabi na biyahe ng biyahe ngayon. Ano na po? Party-party at saka concert-concert. Mahilig pong magpa-concert. Alam niyo po, ito, gusto ko nga sagutin sa utak ko. Ayan. Gusto kong sagutin siya sa utak ko kung ano yung nagawa ni Pangulong Marcos. Hindi actually achievement eh. Ano nagawa? Na-reverse niya po. Na-reverse niya po yung mga tao kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, no? Ano na siya, yung masyado na tayong tiwala sa gobyerno natin. Before po si Pangulong Duterte, wala tayong pakialam, no? Ewan ko lang kung napupunan niyo to. Before po yung presidency ni Pangulong Duterte, marami pong Pilipino walang pakialam sa politika. Ang pakialam lang natin pag panahon ng eleksyon, no? Boboto lang tayo. Pero for 6 years, buwat po nang nanalo si Pangulong Duterte, nakialam po lahat. Nakialam po lahat yung mga Pilipino, mapa OFW, mapa mga Pilipino dito. Talagang nagustuhan natin. At marami po, no, dating walang pakialam sa politika, marami po napabilib ni Pangulong Duterte. At magmula noon, pinagtatanggol po natin siya. Maraming detractors eh. No? Marami kasi siyang nilabanan. Marami pong naging kalaban si Pangulong Duterte. Marami po siyang inaway. So, isa pa yan mga kababayan na marami pong nilabanan. No? Dahil nga po, hindi sumusunod sa gobyerno. Ewan ko lang ngayon, mga kababayan, ha? Kasi, dati si PRRD, di ba? Inaway, PPI nga yung mga oligarko eh. Ewan ko lang ngayon, mga karibin natin, kung ganun pa rin ba ang ating gobyerno. Baka, eto, opinion ko lang, baka tuwang-tuwa pa ang mga ito sa mga nangyayari ngayon, ha? Baka may pa-concert din itong mga ito. Diba? Baka may pa-party rin ng mga ito sa Malacanang. Ano sa palagay niyo po mga kababayan? At saka ito, tanong ko lang po sa inyo. Sa tuwing, kasi pag, for example, tanungin ka, anong naiisip mo kapag si Duterte ang naririnig mo? Unang-una, maririnig mo yung parang legacy talaga eh. Diba? War on drugs. At saka build, diba? Yan. Ang tanong naman ngayon, kung si PBBM naman po ang naririnig mo. Pangalan ni PBBM ang naririnig, ano ang naiisip mo? Ako personally, mga kababayan, ang naiisip ko, ang mahal naman ng mga bilihin ngayon. Bahal naman ng bigas. Diba? Yun yung naiisip natin agad eh. Hindi po ito magic, hindi ko po binabasa yung isip mo. Diba? Pero dahil sa paras tayo ng tinitirahan na bansa, dahil sa paras tayo ng pakiramdam sa gobyernong ito,
malamang sa malamang yun din ang iniisip mo. Ang mahal ng bilihin. No? Ang mahal ng bigas. Yan agad yung maiisip mo kapag sinabing, kumbaga yung first impression mo sa pangalang ito. Di ba? Parang yun po yung, sa akin personally. Ewan ko sa inyo kung anong naiisip nyo. Pag sinabing Duterte, sa akin, war on drugs at saka build. Kasi dito, talagang mayroon talagang build na naganap dito sa amin Kaso nga lang inaangkin ng administrasyon ngayon. Nakita ko yun sa balita. Huwag niyo akong yung airport sa kanila daw natapos. Dito naman tayo kaya PBBM. Anong first impression mo? Yun yung sinasabi ko kanina, no? Ang mahal ng presyo ng mga bilihin, ang mahal ng bigas. So yan po yung pumapasok agad sa utak no? So yan mga kababayan, kung ano man po ang inyong first impression dito sa dalawang presidenteng ito, comment lang po sa baba para malaman po ng ating mga kababayan. Baka magkaiba po tayo, at least para malaman ko rin yung mga first impression ninyo dito sa dalawang presidenteng ito. Yan mga kababayan, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito. Right, maraming salamat po.